Sa isang lipunan kung saan ang bawat individual ay naghahangad ng pantay na karapatan at pagkilala, nananatiling hamon ang pagtanggap sa pagkakaiba-iba. Sa dokumentaryong ito, sisiyasatin natin ang mga isyu, opinyon at kwento sa likod ng SOGIE mula sa mga taong direktang naaapektuhan ito hanggang sa mga laban dito. Ako si Mali Motaoka. Samahan niyo kami ng aming grupo upang tuklasin kung ano nga bang tunay na kaulugan ng pagkakapantay-pantay at kung paano natin ito makakamit bilang isang bansa. Ang SOGIE Bill or in Sexual Orientation, Gender Identity at Expression ay matagal nang isinulong sa Pilipinas upang wakasan ang diskriminasyon. Hindi nito layunin na panghimasukin ang inyong paniniwala o baguhin ang inyong pag-iisip. Yes, nakaranas ako. Siyempre, ang daming tao na nagdi-discriminate talaga ng kahit wala silang alam sa buhay mo, dinidiscriminate ka nila. Sa mga kaibigan ko, lahat naman sila tanggap ako, pero yung parents ko hindi, kasi religious talaga sila. And ayaw talaga nila ako tanggapin kahit anong gawin ko. Kahit sabihin ko na, eto talaga ako, ayaw nila kasi nga daw wala sa Bible. Yun lang. Sa tingin ko po mahalaga po yung karapatang pantao po para wala pong ma-discriminate na LGBTQ. Para po lahat po tayo sa paningin po ng mga tao, pantay-pantay po tayo lahat. Mahalaga ito kasi iwas discrimination para sa mga taong LGBT para magkaroon din ng iba't ibang respeto sa mga LGBT at mabigyan sila ng karapatang pantaong parang kalayaan. Total, pinag-uusapan dito yung human rights. So, nakabase yung program na to sa equality. So, bilang tao, kailangan pantay-pantay tayo and wala dapat nasa taas and dapat lahat equal. As in equal lahat tayo. Opo, kasi kailangan nila yun ng mga LGBTQ kasi iwas discrimination yun sa kanila. And magkakaroon sila ng karapatang pantao saka may iwasan ng discrimination. Yes, para sa akin, agree ako doon. Kasi nga, sarili nila yun eh. Paano nila may papakita yung sarili nila kung yung batas ay humahad lang sa kanila. Kailangan maging tayo is magkaisa para mailabas yung tunay na tayo sa iba. Ang batas na ito ay humihingi lamang ng makatarungang pagtrato sa bawat isa, lalo na sa miyembro ng LGBTQIA+, dahil sila ang karaniwang nakakaranas ng pinakamaraming diskriminasyon sa akses sa serbisyong panlipunan tulad ng kalusugan, edukasyon, at pantay na oportunidad sa trabaho. Ngunit sa kabila ng layunin nitong itaguyod ang pagkakapantay-pantay, nananatiling kontrobersyal ang panukalang batas na ito. Isang maling paniniwala tungkol sa SOGIE Bill ay para lamang ito sa mga LGBTQIA+ community. Ngunit ang SOGIE Bill ay hindi lamang isang batas laban sa diskriminasyon para sa mga LGBTQIA+ na komunidad, ngunit saklaw din ito ang mga kalalakihan at kababaihan. Tinatalakay nito ang diskriminasyon anuman ng ating SOGIE. Batay sa survey na ginawa ng Social Weather Station or SWS noong Marso 2023, 79% ang naniniwala na mapagkakatiwalaan ang LGBTQ+ tulad ng ibang Pilipino. Nasa 73% naman ang naniniwala na nakakapag-ambag sila sa kaunlaran. Ayon naman sa isang survey na ginawa ng Pew Research Center, 73% ng mga Pilipino ang naniniwala na dapat tanggapin ang mga LGBTQ+ sa ating lipunan. Sa lahat ng bansa sa Asia Pacific, isa na rin ang Pilipinas na may tuturing na gay-friendly. Ngunit kahit ganoon, ang pag-ulat na nakararanas ng harassment, bullying o diskriminasyon ang 30% ng LGBTQ+ sa Pilipinas dahil sa kanilang sexualidad batay sa survey ng United Nations. Ayon din sa parehong survey, 21% sa mga Pilipino ang hindi natanggap sa trabaho dahil sa kanilang sexual orientation, gender identity and expression,
and sex characteristics or mas kilala bilang SOGI-SC. Ayon naman sa Spartacus Gay Travel Index noong 2019, ka-95 ang Pilipinas sa 197 bansa pagdating sa transgender rights, marriage equality at anti-discrimination legislation. Sa Pilipinas, walang batas laban sa diskriminasyon batay sa SOGI-SC at nagbibigay ng proteksyon sa LGBTQ+. Ang mga bansa tulad ng Canada, Portugal at Sweden ay nakagawa na ng kanilang batas na nagbabawal na sa diskriminasyon. May mga bansa naman tulad ng United Kingdom, Ecuador at Bolivia na ginagarantiyahan ang mga karapatan batay sa SOGI-SC. Sa kasalukuyan, muling inihain ni Senate Deputy Minority Leader Liz Hontiveros ang Senate Bill 1600 o may pamagat na an Act Prohibiting Discrimination on the Basis of Sexual Orientation, Gender Identity, or Expression, or Sexual Characteristic o ang SOGIESC Equality Bill sa ika-19 taon sa Kongreso. Ngunit hindi pa rin ito umuusad sa kaparehong kapulungan. Mahigit 2 dekada na mula ng unang maihapat ang panukala ngunit laging walang usad. Kaya't nananawagan kami, hindi lamang sa LGBTQIA+ community, pati na rin sa karaniwang mamamayan na sumama at tumulong labanan ang diskriminasyon upang makamit natin ang pagkakapantay-pantay.